I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello everybody, hello people, hello world, and hello Philippines. It's me again guys, Let's Talk Vlog. My goodness mga kababayan, it's me again. Shoutout po sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Sigurado may magtataas na naman ang kilay, may maiinggit na naman, sasabihin na sana ako na lang. Dahil guys, very good news for everybody. Sa wakas, sabi ng mga nanawagan na kailangan na palitan na si Pangulong Marcos Jr. bilang DA Secretary. Kaya ito na, bumaba na sa pwesto ang ating mahal na Pangulo bilang DA Secretary at mayroon po siyang kapalit. Ito ay mabusisi sa pag-uusisa at kinikilatis ang hahawak ng kanyang pwesto bilang Secretary ng Department of Agriculture. Mayroon tayong bagong new DA Secretary sa katauhan ni Secretary Francisco T.U. Laurel Jr. Ayon po sa aking nakita at nabasa, maganda ang background ng mga Laurel. Hindi ko na hinanap mga kababayan ang totoong pagkataon nito, but kayo na lang po ang mag-research kung sino ba talaga. Basta ang importante, i-updates ko sa inyo na si Pangulong Marcos Jr. ay ibinigay na kaya bagong Secretary Francisco Laurel Jr. ang bilang isang kalihim ng Marcos administration as a DA Secretary. So yun mga kababayan, pakinggan po natin ang kanyang mungkahi, no? Marami po siyang good news for everybody. Ito si bagong Secretary Francisco Laurel. Inilahad niya po ang kanyang mga plano. Of course, marami po yan. Ganun pa man mga kababayan, kahit ay ibinigay na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang katungkulan bilang DA, ay siyempre nakamonitor ang Pangulo mga kababayan. Alam po natin yan dahil napakahalaga sa kanya ang agricultural sector mga bes. Nako, for sure guys, kaya niya napili ito si Mr. Laurel, magaling ito, no? Ika nga maganda ang kanyang background. So but anyway mga kababayan, dapat lang naman para sa akin, sabi ko lagi, kung alin man ang desisyon ng Pangulo, doon po lang tayo dumidepende mga Marcos loyalist, sapagkat ang Pangulo ang dami ang trabaho sa totoo lang, no? Pero napakasipag niya. So ayan guys. So anyway guys, pakinggan po natin ang mungkahi ng ating mahal na Pangulo at si new DA Secretary Francisco T.U. Laurel Jr. Agoy, congratulations po Secretary Laurel Jr. Dadami na naman taas kilay dyan sasabihin, sino na ba yan? So but before that, panoorin ba guys, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Bye babush, God bless Philippines. Good morning, ladies and gentlemen. We're trying out a new setup, for this very important occasion, I have just administered the oath of office for the new Secretary of the Department of Agriculture, Francisco Laurel, who is standing here next to me. And this is because it is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. And the reason for the timing is, I'd like also to put a little background to it. The reason for the timing is that now we are confident
Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? And the reason that I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. And the problems were so important and were so deep that I felt that the authority, please sit down, that the authority and the, I suppose, moral suasion of a president was necessary for us to be able to figure out, and it really was. Agriculture is a much, much more complicated thing than most people understand. But we have come to that point where we have a very good idea of where the problems lie, and what we need to do to solve those problems. So before I go any further, perhaps I would like to ask our new secretary to say a few words. So yun, mga kababayan, pakinggan natin ang kanyang mga plano, mga bes. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Francisco T. Laurel Jr. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na Pangulo na maglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tiwala at sa pagkakataong binigay sa akin na nakapagsilbi sa sektor ng agrikultura. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Wow. Thank you. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Ating sisiguraduhin na sila ay makikinabang sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Lubos po ako naniniwala na kaya nating mapalago ang produksyon ng ating agrikultura sa tulong ng ating Presidente. Ngunit hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ang tulong at pakikiisa ninyo at ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at suporta. Mabuhay ang kagawaran ng agrikultura, mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas. Salamat. Yeah. Congratulations po. I'm very happy to have been able to announce this new appointment of one of the most important departments in our government. At ito parang yung isinama na natin yung ating pinag-uusapan dati na lagi natin ang pagtingin natin sa ating private sector ay partner sa lahat ng mga ating gagawin. Correct. Kaya naman ang pagpasok ni Secretary Laurel sa kanyang posisyon na Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura
ay napasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan, para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Ang nag-uusap kami, ang bago talaga na hindi natin hamon na hindi pa natin naramdaman sa buong kasaysayan ng tao ay ang climate change. At ito talaga ay siyempre alam naman ninyo, yung panahon talagang yan ang inaasahan ng ating mga magsasaka at saka pangingisda. Kaya wala naman tayong control dyan. Kaya kailangan talaga makapag-isip tayo ng mga bagong sistema, mga bagong strategiya upang ito naman ay mabigyan natin ng solusyon at hindi pahirapan ang taong bayan. Kaya malaki ang trabahong ibinigay ko sa ating bagong kalihim at handa naman kaming lahat, hindi lamang sa pamahalaan, kung hindi pati na sa private sector na siya itulungan. Dahil naging kaibigan na rin natin ito. Matagal ko nang kilala si Secretary Laurel. I've known him since we were boys. So,